Praise God. So ngayon po, ihanda na po natin ang ating mga sarili dahil dadako tayo sa ating pagkain ng ating spiritual na nagbibigay talaga sa atin ng kalakasan. So, dahil kailangan natin yan sa isang bisis sa isang linggo, doon kakain yung ating spiritual. Ayun ang kalakasan natin. Kaya naman, i-ready natin ang ating mga sarili, yung ating puso na siyang paglalagyan ng salita ng Panginoon, yung ating isip, buksan natin para maisapuso at maisaisip ang lahat ng ating maririnig na manggagaling sa ating Panginoon na mensahe para ito ay ating pamuhay sa araw-araw sapagkat ito ay ating kalakasan, panangga natin sa buong isang linggo. Kaya naman ngayon, tatawagin ko yung ginamit ng Panginoon sa araw nito na siya rin yung pinatatag din ng Panginoon na ginagamit sa araw nito at walang iba kundi siya ay si Brother J. Rosales. Thank you po. Praise God. Salamat po sa Diyos sa araw na ito. Amen. Praise God. God is good? All the time? Yes. Amen. Praise God. So, pwede bang palakpakan natin ng Diyos sa araw na ito? Napakabuti po ng Panginoon sa araw nito, no? So, sa pagsamba pa lang, so napupuno na tayo at ako po ay nagagalak at tayo ay puno talaga ngayon, literally. Amen. So, salamat po sa Panginoon sa araw na ito. So, hindi ko na po ito papatagalin pa. So, nung nakaraan po is, napag-aralan natin is about steadfast love. Diba? So, yun naman po talaga yung pinaka-tema natin sa ating 70th anniversary and Thanksgiving natin. So, Lamentation chapter 3 verse 22 hanggang 23. So, ngayon naman po, at doon po pala napag-usapan natin yung bawat meaning, character, no? Ng ano ba yung steadfast love ng Panginoon. So napakalawak, napakalalim. Kumbaga sabi nga doon, ang love ng Panginoon ay hindi kayang sukatin. Kumbaga kung babaliin niya, kumbaga binali niya mismo yung sarili niya. 'Di ba? So ganun yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. At ngayon naman po, pag-uusapan natin ngayon. So, sigurado sa mga ano dito, no? Sa mga Gen Z dito or sa mga ano, makaka-relate kayo dito. At isa tong istorya ng pagmamahal din since about love yung pag-uusapan natin ngayon. So, sino dito yung nakapanood na ng panibagong blockbuster ngayon na movie? So, yun. So, pakita na natin to. So, yun, hindi ko pa naman siya totally napanood sa sinihan, but alam ko may mas maganda pang storya, no? Patungkol doon sa sini na yon, which is yung love ni Lord para sa atin. Amen. Praise God. So, hindi ko na patatagalin to. So, entitled, Hello Love Again. The greatest love of all. So this is the story of a father who loved his son like no other. So ito yung pagmamahal. Ito yung kwento, no, ng pagmamahal ng isang ama doon sa kanyang although dalawa yung anak dito na nabanggit, pero magpo-focus tayo dito sa isang anak lang. So ang verse kasi natin is hanggang 32 dapat, but nag-stay lang tayo dun sa 24. So yun po, ito po ay istorya ng mag-ama kung paano minahal ng ama ang kanyang anak sa kabila ng kasalanan, karumihan. So, sige po, sabayan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa oras na ito, sa araw na ito. So, ang book po na babasahin natin ngayon is nasa Luke chapter 15
verse 11 hanggang 24, or nasa Lucas, kung sa Tagalog po, nasa Lucas chapter 15, verse 11 hanggang 24. So yun po, sige, siguro babasahin ko na lang po sa Tagalog para mas maano natin, no, ma-appreciate natin kasi karamihan, majority naman natin dito is Tagalog. So basahin ko lang po siya in Tagalog. So verse 11, sabi dito, sa Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 24, sabi dito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nung maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom. No, may struggle na sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin niya ang bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama. Ayun. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang po ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, patakbo siyang sinalubong, niyakap, at hinalikan. Praise God. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo'y magdiwang. Praise God. And last verse, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Praise God. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. So tayo po ay yumukot manalangin saglit sa pag-aaral ng salita sa umagang ito. Lord, salamat po sa iyong salita, O God. Salamat dahil patuloy kang sumasama sa amin. Even, O Lord, kami ay may mga kakulangan, pagkukulang, kasalanan, karumihan. But Lord, your love, your faithfulness, O God, your grace sa amin, O God, ay walang hanggan. Hindi masukat, O Lord. Kaya Lord, muli kaming dudulog sa iyo, makikinig sa iyong salita. Lord, gawin mong vessel, Lord, ang bibig ko, O God, sa pamamagitan ng mga salita mo, O Lord, upang maihayag ang kabutihan mo, ang pagmamahal mo sa mga taong nandito, O God. Lord, salamat po. Patuloy kang sasambahin, dadakilain, papasalamatan. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Praise God. So, entitled, Hello, Love Again. So, dito, kitang-kita naman, no, kung paano yung anak sumuway sa kanyang ama. So, kunting background lang po. Dito kasi sa panahon nila,
dito kasi sa culture nila and then sa time po nila, sa mga Jew dati, is once na yung anak mo hiningi, no? Itong mga taong kasi ito yung mga taong popular, kumbaga sila yung well known before, mayayaman, kumbaga. So kung ikaw anak ka, tapos hiningi mo yung mana mo na buhay pa yung mga magulang mo, yung tatay mo o yung nanay mo, isang malaking kasalanan po sa kanila yon. Isang malaking krimen po sa kanila yon. At ang kasalanan na yon, may malaking kaparusahan, which is yung stoned to death before. Or kung ano mang kaparusahan dati ang ginagawad nila. Meron pa nga, binibitay. Diba? May naalaman pa ako na nililibing tapos binabato hanggang mamatay. Nilibing yung kalahating katawan para hindi ka makatakbo. So ganun before, ganun karahas dati. Once nakagawa ka ng kasalanan. At ito yung krimen na to, itong kasalanan na to, napakalaki po. No? Pero, dahil sa pagmamahal ng Ama, no? Niyakap niya pa, hinalikan niya pa, ibinalik niya pa ulit. So, samahan niyo po ako sa pag-uusapan natin entitled, Hello, Love Again. So, una po, so ano ba yung matututunan natin dito sa mga salitang ito? No? Sa istoryang ito, no? Sa istorya ng mag-amang ito. So, sige po. Ayan, meron din naman ako dito. So, two kinds of love that Father show to His Son. So, ano ba tong dalawa? Dalawa lang po ito. Dalawang kind, no? Dalawang uri ng pagmamahal. So, nung nakaraan nga, na pag-aralan na natin yung karakteristik ng pagmamahal, no? Napakalawak, napakatindi. Kumbaga, lahat na halos dinescribe na nung mga nakaraan how love of God, no? Gaano kalawak, gaano katindi, o gaano ano yung pagmamahal ng Panginoon, gaano tayo kamahal ng Panginoon. Walang kapantay. But dito po dalawang kinds of love that Father show to His Son, no, sa storyang ito. So, sabi nga po sa verse 12, sige po. Yan. So, una po is the giving love. So, sabi dyan sa verse 12, the younger one said to his father, Father, no? Father, give me my share of the states. So he divided his property between them. So, ang pagmamahal pa, unang pagmamahal dito na pinapakita is yung pagbibigay ng pagmamahal. No? The giving love. No? Kahit sa kabila ng nakita ng Ama na, kumbaga sa nilapastangan yung karapatan niya eh. Ama ka, tapos bigla kang kinukuhaan ng karapatan, buhay ka pa, parang pinapatay ka na. Kasi sa time nila, makukuha mo lang yung mana mo once napatay ka na, bilang ama or bilang magulang. So dito po, pinapakita dito na kahit ayaw ng Ama na ibigay, pero dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak, naibigay niya pa rin ito. No? The giving love. At dito po, ganun din ang Panginoon sa atin. Minsan, sa buhay natin, sa sobrang gustong-gusto natin yung mga bagay, no? Kinukuha natin siya sa maling paraan. Amen po ba? So, ganun din dito. So, minsan tayong mga tao, dahil sa kakagustuhan nating makuha yung bagay na yun, kahit si Lord, no? Kahit masaktan si Lord, no? Kahit masaktan ang Panginoon, makuha lang natin yun. No? Pero take note
alam ng Panginoon ang mangyayari talaga doon sa anak niya. Alam ng Panginoon na kung hiningi, ay, kung ibibigay ko to sa anak na to, sa anak kong to, alam ko mapapariwara to eh. Alam niya eh. Ganun din sa atin. Minsan may mga bagay tayong hingiin sa Panginoon, hinihingi natin sa Panginoon, dahil nga sa kagustuhan natin, ibinigay ng Panginoon. Hindi dahil sa gusto tayong saktan. Dahil sa gusto ng Panginoon, matuto tayo. Amen? So, the giving love. Next slide po. Meron pa ba? So, sabi nga dito, we are responsible in our own action. Responsable daw tayo kung ano yung action natin. At dito, walang ibang responsable kundi yung anak na hiningi yung mana niya sa kanyang ama kahit hindi pa dapat. No? Sa buhay natin, dumating na ba tayo sa point na kahit hindi naman dapat, pero ginawa pa rin natin. Kahit mali naman dapat, no? Kahit mali sa tingin ng Panginoon, pero ginawa pa rin natin. No? At yung mga bagay na yon, although alam ng Panginoon na pwede tayong masaktan, pero sabi nga dito, we are responsible in our own action. Responsibilidad natin, no? Ang bawat action natin na nangyayari sa atin. Sabi nga dito, dahil sa pagmamahal ng isang ama, ng kanyang anak, ibinigay ng ama ang mana nito kahit mabigat sa kanyang kalooban. At dito po, makikita natin ang tatlong karakteristik, no, ng taong walang pagpapahalaga. So, anyway pala, may tanong lang ako. Papahabol ko lang to. Sino po dito nagbigay ka ng pagmamahal kahit alam mong mali ang pinagbigyan mo? No? Or ito na lang. Or ikaw yung nagbigay, no? Or ikaw yung binigyan ng tamang tao, ha? Ikaw yung binigyan, pero ikaw yung walang pagpapahalaga. Asan ka doon? No? So, no? Ulitin ko lang, ha? Sino po dito ang nagbigay ka ng pagmamahal, pero mali yung pinagbigyan mo, hindi ka pinahalagahan? Or ikaw yung binigyan, pero ikaw naman yung hindi nagpahalaga. So, ganito ang nangyari, no? Nagbigay ang ama ng pagmamahal, pero hindi yun na pinahalagahan ng isang anak. Hindi siya pinahalagahan. Amen? So, dito po, tatlong karakteristik ng tao na walang pagpapahalaga. Next po. 3 characteristics of a person without values. Una po, demanding person. No? Demanding person. Sabi nga dito, Father, give me my share of the state. Kumbaga, nag-demand siya, no? Nag-demand siya dito. So, mga tao pa lang, walang pagpapahalaga, demanding yan. No? Nagdi-demand yan. Kung ano-anong pinagdi-demand. Pero ang tanong, pinapahalagahan ba yung dinidemand nila? Hinihingi nila. Ganito yung nangyari po sa isang anak, nag-demand. Hindi niya alam yung value na ibinigay. So ngayong araw na ito, pagbubulay-bulayan po natin, ako ba yung taong to? No? Sino kaya tong taong to? No? Praise God kung hindi po tayo yun. Amen? So pangalawa po, una, demanding person. Then pangalawa po, materialistic person. So sabi nga dito, so he divided his property.
Ano yung mga property na yon? Kalupaan, yaman, gold, or ano pang property na yon, mga material na bagay, kayamanan. Binigay yon ng Ama. No? Binigay ng Ama. So ganito daw yung taong walang pagpapahalaga. No? Sabi nga, makuha mo lang lahat, no? Makuha mo lang lahat kahit may buhay pang masira. Amen. At ang pangatlo po at panghuli dito is abusive person. So sabi dito sa verse natin, sit of a distant country and there squandered his wealth and wild living. Abusive, kumbaga abusado. No? Pagkatapos niyang nakuha, pagkatapos niyang nabenta, squandered his wealth. Kung ano-ano yung pinagbibili, kung ano-anong bisyo, sabi nga dito, pinangbibisyo sa mga karatig bayan. Siguro kung may beer house dati, no? Nagbe-beer house ng babae, kung ano-anong kahalayan ang ginawa ng anak na ito. Doon pa lang sa unang kasalanan niya, sobrang laki na po. Yung kunuha pa lang ng anak, yung mana niya, na buhay pa yung ama niya, sobrang laki na po ng kasalanan. So dagdag pa tong mga kasalanan na to. Amen? So sino pong natuto ngayong umagang ito, pwede magsabing amen. Baka natulog na kayo dyan. Praise God. Hallelujah. So yun po. Yun po yung tatlong karakteristik dito na nakita natin. So demanding person, materialistic person, and abusive person. Then next slide po. So we are responsible in our own action. So minsan po, gusto natin ng blessing, pero ayaw natin ng blesser. Tama po ba? Minsan po, gusto natin ng blessing. Ay, gusto ko yan, gusto ko to. Lord, pahingi naman ito, Lord. Pahingi naman yan, Lord. Diba? Gusto natin ng blessing ng Panginoon. Pero ang tanong, gusto mo ba ang blesser? Ginagawa mo ba ang pinapagawa ng blesser? Sino yung blesser? Amen? Minsan tayong mga tao, hingi na lang tayo ng hingi. Pero ang tanong, ang pinapagawa sa'yo ng Panginoon, ginagawa mo ba? But praise God, kahit sa kabila ng hingi tayo ng hingi, si Lord, yung grasya na, tuloy-tuloy pa rin. Amen? Tuloy-tuloy pa rin. Kaya nga binibigyan tayo ng patuloy na pagkakataon ng Panginoon para mag-repent, para magpatuloy, para humingi ng tulong sa Kanya, para pumunta sa church. That's why nandyan ka ngayon. Dahil sa habag ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon. Amen? So, huwag lang po tayo hingi ng hingi. Dapat may gawin din tayo sa Panginoon. Amen? Kung youth ka, at tinawag ka dyan sa paglilingkod na yan, sa ministry na yan, sa pag-a-usher na yan, sa pagtitek na yan, or kung nag-evangelize ka, nag-share ka ng salita ng Panginoon, or ini pwedeng gawin na maihayag ang Panginoon sa buhay mo. Kahit simpleng kabutihan sa tao. No? Simpleng encouragement, nakikita po yan ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang puso natin. Alam ng Panginoon ang puso ng bawat tao. Kaya wala tayong may tatago. Pwedeng ipakita mo sa iba na ginagawa mo tong bagay na to, pero alam ng Panginoon kung ano yung puso, kung ano yung laman ng puso mo, kung bakit ginagawa yung bagay na yun. Amen? Praise God. So minsan po, sa kagustuhan nating makuha yung mga bagay na gusto nating makuha or hiningi, minsan nagiging atat po tayo. No? Dahil sa atat nga po tayo na mangyari yon na ibigay sa atin, kahit alam ng Panginoon na pwede tayong masaktan, ibinibigay niya pa rin sa atin. Dahil alam din ng Panginoon
na pwede tayong matuto doon. No? So, malalaman pa po natin yan sa kwento na to, kung paano natuto ang isang anak. No? Hindi lang ibinigay yung mana na yon dahil sa wala lang. No? Hindi lang basta. Alam naman talaga ng Panginoon, no? Alam ng Panginoon na tong anak kung ito, alam ko na tong, kasi si Lord is all-knowing, no? God is God. Alam niya lahat. His omnipresence, omnipotent, powerful, omnipresence, andyan siya sa lahat. No? Omniscience, alam ng Panginoon. Even the science, alam ng Panginoon yun. Kaya alam ng Panginoon. Hinihingi mo pa lang, alam na ng Panginoon kung ano yung dapat ibigay sa'yo. Kaya alam ng Panginoon dito na itong anak kong to, masasaktan lang to eh. Pero sige nga, pagbigyan ko to. Kasi alam ko dito rin siya matututo. Dito rin siya matututo. So, ganun din po tayong mga tao minsan. Sa kakahingi natin, rinantang Panginoon, pero minsan, nagiging worse. Pero the good thing is, may experience ka. May experience na nangyari at may natutunan ka. Amen? Next slide po. Ay, sige pa po. Ayun. So, una po is the giving love. Giving love, yan. So, pangalawa dito, we need to learn. So, una is we are responsible in our own action. Then pangalawa po is we need to learn in our experience. So, sabi nga dyan, experience can turn into realization. So sabi sa verse natin, when he came to his senses, he said, how many of my father hired servants have food to spare, and here I am starving to death. So dito po nangyari na-realize niya na. Sabi nga dyan, no, when he came to his senses. Kumbaga, para siyang binuhusan ng tubig. Na-realize niya, no, mali yung ginawa ko, bumalik na lang kaya ako sa ama ko. Doon, maraming pagkain, kahit yung mga alila doon, pinapakain na maayos dito. Kahit yung kinakain ng baboy, di pinapakain sa akin eh. Amen? So dito po, experience can turn into realization. No? Nagtuturn po into realization. So, depende na lang sa atin kung paano tayo mag-response sa realization na yun. At dito po, ang ginawa, no? Ang ginawa ng anak, sabi niya dito, uuwi ako. No? Uuwi ako sa ama ko. At sasabihin ko sa kanya, Tay, nagkamali ako sa Diyos. Nagkamali ako sa inyo. So, napakagandang response. Hopefully po, once na nandun tayo sa trouble ng buhay natin. Kasi may trouble eh. Pagkatapos ng paglustay, lahat ng ginawa niyang kamalian, kasalanan, karumihan, the trouble came. Dumating ang malaking problema. At dito, the good thing is, yung experience niya na yun, dahil sa trouble niya, it can turn in realization na bumalik ulit. That's why he love again. Sige po, ano pa natin? So, pangalawa po is, experience can turn in resolution. So, una, na-realize niya, nagkamali siya. Then, pangalawa, experience can turn resolution. So, sabi dito, I will sit out and go back to my father. So, babalik daw siya and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servant. So minsan, bumalik ka na rin lang, sir, alipin pa rin yung gusto mong puntahan. Ayaw ng Panginoon yan eh. Gusto ka nga ibalik niya eh.
gusto kang ibalik niya sa dati mong pinaglagyan. Minsan tayo mga tao, ganun yung mindset natin, no? Kung ano-ano na lang, di ba? Sa relationship. Daw. No, minsan sa relationship, dahil nga medyo kumakalendaryo ka na, sino-sino na lang. Kung sino na lang yung mabangga. Di ba? Sa trabaho po, no? Alam mo na may nilaan, bilang Kristiyano naka-mindset sa'yo, may nilaan ng Lord sa akin na magandang trabaho. Di ba? May nilaan naman talaga pero minsan dahil sa tingin natin, desperate na tayong maghanap ng trabaho, kung ano-anong trabaho na lang, kahit masama ng trabaho, pinasukan mo na rin. No? Minsan ganun tayo, no? Sana bilang Kristiyano hindi tayo ganun. So, walang ganun dito, no? Amen? So, sabi nga dito, babalik ako. Tama naman, babalik talaga. Yun yung good thing. No, bilang Kristiyano, kung nawala tayo, unang kapamaraanan, good thing na dapat natin gawin is balik sa Panginoon. Kahit gaano pa kalaki ng kasalanan mo, gaano pa kalawak, no? Tila dagat, no? Kung tila universe naman yung pagmamahal ng Panginoon. Amen? So dito, minsan yung mindset lang natin bilang tao, sabi niya dyan, make me like one of your hard servant. Ganun pa rin, alipin pa rin. Pero ayaw kasi ng ama na yun yung mangyari sa kanya. So, tuloy natin yung kwento. Next slide. So, una po is the giving love. And pangalawa po, the forgiving love. Ayun, dito na pumasok. No? Ang love again. So, sabi dito, sa verse 20, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him, and he was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. So napakaganda po na nangyari nung bumalik siya sa kanyang ama. So yung mindset niya is babalik lang ako, i-hard ako na alipin, no? Pero hindi ganun yung hindi ganun yung thinking ng ama hindi ganun yung thinking ng Panginoon. Tama po ba? Hindi po ganun ang thinking ng Panginoon sa atin bilang mananampalataya. Gusto kanyang makasama sa langit at sa kaharian niya. No? Amen? So the forgiving love. So nga, sabi nga dito, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion. Tinanggap, no? The forgiving love, pinatawad. Walang kung ano-ano. Ganun ang pagmamahal sa atin ng Ama, sa atin ng Panginoon. Once na bumalik tayo ulit sa Kanya, walang kung ano-ano, dyan at dyan, papatawarin tayo. Yayakapin niya tayo ulit, hahagkan niya tayo ulit, katulad ng anak na ito na nagkasala, naging marumi. So, next slide po. So, 3 things can happen if we turning back into the real love. So, 3 bagay po ang posibleng mangyari sa atin once na bumalik tayo sa totoong pagmamahal. Una po, sabi dyan sa verse 20, so he get up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him was filled with compassion for him. He ran his son, threw his arms around him, and kissed him. So, there is acceptance. So, mayroon pong pagtanggap na nangyari. So, ganun din po sa atin. Once na nawalay tayo sa Panginoon, sa Ama, once na bumalik tayo sa Kanya, mayroon pong pagtanggap na mangyayari. Once na truly, kung totoo, ang pagbabalik natin sa Kanya. Amen? Una po, there is acceptance.
So, matatapos na po tayo dito. So, pangalawa po, there is restoration. So, sabi nga dyan, but the father said to his servant, quick, bring the best robe and put it on him. But put a ring on his finger and sandals on his feet. So, ito na yung sinasabi ko kanina na yung mindset natin bilang tao, gusto lang nating bumalik sa Ama para i-hire tayo, para maging servant, para maging alipin. Pero hindi ganun yung gusto ng Panginoon sa atin. Gusto ng Panginoon sa atin na balik talaga tayo sa dapat na kalalagyan natin. Because you are the daughter and son of God. You are the prince and princess. No? We are the prince and princess. So sabi nga dyan, sabi nga ng Ama, sige, bilisan nyo. Dalhin nyo yung pinaka magandang robe o yung pang balabal sa Tagalog and put it on him. Sabi dito, ang robe daw dyan, sabi niya, symbolize cleanliness, righteousness, and the holiness. So may restoration pong nangyari. Hindi lang siya bilang alipin, pero kundi ibalik yung cleanliness niya kasi nga kung nano natin kanina, is galing po siya sa babuyan. And that time, napakarumi. Alam naman natin po, even Old Testament, sinabi doon na marumi yung hayop na to. It symbolize karumihan, kumbaga. So dito, ang robe na yun, pinalitan siya kasi ang baho niya eh. Galing siyang babuyan eh. Pinaligo siya, siyempre pinaligo mo na yun. No? Hindi naman pwedeng pinalitan agad eh. Mabaho na rin yung robe. Yeah, amen. Anyway. So yun, cleanliness, then righteousness. Binalik ulit sa kanya yung righteousness na nawala. Kasi naging matigas yung ulo niya, naging brat siya eh. Naging prodigal siya, naging lost. Ibinalik sa kanya yung tamang pag-iisip ulit. Right mindset. Then pangalawa po is yung holiness ng Ama. Gandun din sa atin. Once nakabalik tayo and restore ka na ng Panginoon, yung tatlong yan is ibabalik din ng Panginoon sa atin. Amen? Praise God. Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Then pangalawa po, dito, is yung ring. Ring is symbolize authority and sonship. Authority means power. Pwede bang sabihin power? Power. So dito po, authority which is power po. So since anak na siya, nakabalik siya sa sonship niya, no? Bilang anak, meron na ulit siyang authority. Prince na ulit siya. Hindi siya alipin. Yun yung gusto ng Ama. Na makabalik siya doon sa authority na yun, sa pagiging anak. Ganun din sa atin, bilang mga anak ng Diyos. We are the daughter and sons of God. We're the princes and princesses. Diba? So, binalik sa kanya yung authority, yung power, and then sonship, yung pagiging anak. Then pangatlo po, sandals as symbolize of new living. New living po. Amen? Namuhay na may kabanalan. So, ganun din po tayo once na nakabalik tayo sa Panginoon. So, dating, nawala ka sa Panginoon, naglustay ka, nag-inom ka, nag-beer house ka, kung anong pinagagawa mo, nag-chismis ka, nagmarites ka dun. No? Nagsugal ka, kung ano-anong bisyo. Pero nung nakabalik ka sa Panginoon, gusto ng Panginoon baguhin din yung pamumuhay natin. New living. Bumalik tayo sa tamang pamumuhay. Yung pangatlo, una po is, there is, saan na yun? Amen. Praise God. There is acceptance. Din pangalawa is, there is restoration. Din pangatlo po and last, there is celebration. May kasiyahan po sa langit. Promise. Kahit isang kaluluwa lang po ang tumanggap
sa Panginoon, milyon-milyong anghel na nagsasaya sa kalangitan. No? Nakaupo ka dyan, tumanggap ka sa Panginoon, nag-celebrate sila ngayon dun. At dito po, sabi dito, bring the fattened calf and kill it. Let have feast and celebrate. For his son of mine was dead, dating patay, and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. No? Ganon din po ang Panginoon. Hindi lang ang Panginoon, kundi ang buong kalangitan. Nagsi-celebrate po. Nagtipest sila doon. Dahil nakita kang tumanggap. Nakita kang nagbalik ulit. Kaya, kapatid, dahil nandyan ka, bumalik ka na sa Panginoon, promise. Magsiselebrate ang Panginoon. Amen? So dito na po ako magtatapos. In conclusion po, sabi dito, walang katumbas ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak, kahit sa kabila ng kasalanan at karumihan nito. Ganun din ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, nasasaktan siya, nagkakagawa ng kamalian, patuloy pa rin niya tayong pinapatawad, binibigyan ng chance para makabalik ulit sa Kanya. At matanggap niya ulit tayo bilang anak. Amen? So dito po ako magtatapos sa isang short story. Sabi di isang maikling kwento lang po ito. So isang araw po, nagkita po o ang tawag na, nagkasalubong ang Panginoon at si Satan. Yan, kwento muna tayo. Isang araw po, nagkasalubong si Satan at ang Panginoon. At si Satan, may daladalang bag, malaki. Binibenta niya pala yung bag na yun. Sabi niya, bili kayo dyan. Then, sabi niya sa Panginoon, uy, Panginoon, bili ka sa akin. Tapos, sabi naman ng Panginoon, ano ba yung diladala mo? Sabi niya, dito, mayroong kasalanan dito, may pride dito, may hatred dito, may anger dito, may disappointment dito, may depression dito, may jealousy dito, may frustration dito, may stress dito, may anxiety dito. Ang dami kung ano-ano pa. Bili ka, sabi ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, wala dyan yung hinahanap ko eh. Sabi ng Panginoon kay Satan, at sabi ng Satan, ano ba hinahanap mo? So, biglang may napansin ang Panginoon doon na maliit lang, tapos kumikinang. Sabi niya, ano ba yan? Sabi ni Satan, hindi, wag na yan. Ano yan? Walang kwenta yan, marumi yan. No? Maliit nga siya, marumi. Walang kwenta daw, sabi ni Satan. Sabi ni Satan. Sabi ng Panginoon, hindi, gusto kong tingnan yan. Medyo interesado ako sa maliit na bagay na marumi yan. Sabi ng Panginoon. Sabi ni Satan, hindi, walang ano yan. Walang kwenta nga yan eh. Walang halaga yan. Hindi ko ibibenta yan. So, nagpumilit talaga ang Panginoon. Nagpumilit ang Panginoon. Sabi ni Satan, sige, mapilit ka. Sige, bibenta ko sa iyo to. Kapalit yung anak mo. Nawa po natin. Sabi ni Satan, ibebenta ko sa ito, kapalit yung anak mo. Kapalit ng Panginoong Hesus. At yung maliit na kumikinang na yun na marumi, tayo yun. Kapalit po ng Panginoong Hesus yung kaligtasan natin. Ang point is, tinubos ka ng Panginoong Hesus. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Amen? Praise God. So tayo pa tumayo sa oras na ito. Tayo pa. Ganun po tayo kamahal ng ating Ama sa langit. Na kahit na wala tayong kwenta na napakarumi natin, makasalanan, pero ipinagpalit niya yung nag-iisa niyang anak
para sa atin. Namatay ang Panginoong Hesus, napako sa krus, at nabuhay muli para sa kaligtasan po natin. Praise, Praise God. praise, praise. Amen. At ngayon po, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, I don't know kung sino po ang nakakaranas ngayon at you are lost. Parang tila ba, nasa ministry ka naman, nasa paglilingkod ka naman, Kristiyano ka naman, may ginagawa ka naman, pero tila ba ang layo mo sa Panginoon. Gusto ko sa oras na ito, personalin mo ang Panginoon, magbulay-bulay ka, kausapin mo siya. Kahit simpleng simpleng pagbulay-bulay lang sa oras na ito. No? Ikaw lang at ang Panginoon. No? Kausapin mo siya. Baka ikaw tong tao na to na akala mo malapit ka pa sa Panginoon. Akala mo andyan pa yung Panginoon, pero deep inside, hindi na pala siya kumikilos talaga sa buhay mo. Nagsisimba ka na lang, pumupunta ng church, pero wala na talagang impact sa iyo yung Lord sa buhay mo. Yung word sa buhay mo, yung salita ng Panginoon sa buhay mo. Minsan ganun tayo. Minsan kung sino pa yung Christian, kung sino pa yung Kristiyano, sila pa yung minsan lost. Sila pa yung minsan is yung nawala talaga ng totoo. No? Kung ikaw tong taong to, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, huwag mong pakialaman yung tao sa tabi mo, sa paligid mo. Ikaw lang at ang Panginoon. Yuko ka, hingin ka ng tawad sa Panginoon. Lord, sabihin mo na ano ang dapat kong gawin. I-guide mo ako. Yan po. At sa oras na ito, habang tayo po ay nagbubulay-bulay, ngayon po ay malaki, malawak ang kamay ng Panginoon para muli tanggapin niya tayo. Ang gusto lang naman ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya eh. Ang gusto lang naman ng Panginoon, ma-realize natin na without Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Kung wala siya sa buhay natin, wala tayo. Although may kakayanan tayo, but yung kakayanan na yan, galing din sa Panginoon. Kasi kung kunin din ng Panginoon yan, wala rin tayo. Wala rin tayong magagawa. At ngayon, sa oras na ito, kung nakapagbulay-bulay ka na, sa oras na ito, kung ano mang bigat, kung ano mang unforgiveness, kung ano mang tong hindi magandang pakiramdam sa tao man yan, sa mga bagay, kung ano mang frustration, anxiety, ibigay mo lang sa Panginoon. Huwag tayong mahiya dahil si Lord handa tayong pakinggan, handa tayong yakapin. Sabi nga, He kissed Him. No? He hugged Him. Di ba po? At ngayon sa oras na ito, kung mananampalataya ka o hindi ka man mananampalataya, ngayong oras na ito, tayo po ay mananalangin ng prayer of repentance and then at the same time, acceptance sa Panginoon. So kung ikaw tong taong to, kinausap ka ng Panginoon, gusto ng Panginoon na, nak, bumalik ka sa akin ngayon. Nak, kung ano man yung kabigatan mo, ibigay mo sa akin ngayon. Nak, kung ano man yung unforgiveness mo, kung ano man yung bigat ng nararamdaman mo ngayon, nak, ibigay mo sa akin yan. Ako bahala niyan. Ako bahala niyan. Ibigay mo lang sa akin. Yung cross, ako yung magpapasan. Ang bigat ng cross na yan, ako magpapasan. So kung sino man tong mga tao na to, na nandito ngayon, sabi ng Panginoon, if you are willing, if we are willing, kung sino lang po ang gusto, kung sino lang po ang willing. Ngayon po, mananalangin po ako
Kung willing kang sabayan ito at personalin, no, gawin mong personal ang panalangin ito. Go for it. Gawin mo. At personalin mo ang Panginoon. Sabayan nyo lang po ako. So, kung sino po dito na willing ka, natanggapin bilang Diyos at tapagligtas ang Panginoong Hesus sa buhay mo. In a count of 3. In a count of 3 po. 1, 2, 3. Pwede bang itaas natin ang ating mga kamay sa oras na ito? Bilang tanda ng pagsuko, repentance, and acceptance personally bilang Diyos at tapagligtas ng ating Panginoon sa oras na ito. Sige po, pwede nyo pa akong sabayan. Lord Jesus, Lord Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagpapakumbaba. Inaamin ko po Inaamin ko po na ako po'y makasalanan na ako po ay makasalanan sa gawa, sa gawa, sa salita, sa salita, at sa pag-iisip. at sa pag-iisip. Lord Jesus, Lord Jesus, tinatanggap po kita tinatanggap po kita bilang Diyos at tagapagligtas bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. ng buhay ko. Ikaw na nga po ang maghari Ikaw na nga po ang maghari sa buhay kong ito. sa buhay kong ito. Mula noon magpahanggang ngayon. Mula noon magpahanggang ngayon. Isulat mo nga po Isulat mo nga po ang buhay ko, ang buhay ko, ang pangalan ko ang pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ikaw na nga po Ikaw ang, na nga po ang patuloy na sumama ang patuloy na sumama sa akin sa akin sa paggawa ko sa paggawa ko ng kalooban mo. ng kalooban mo. Ito po'y aking panalangin Ito po ay aking panalangin sa aming tagapagligtas sa aming tagapagligtas ng Panginoong Hesus. na Panginoong Isus. Ang lahat po ay magsabing Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito. Ako na lang po ang mananalangin. Lord, Father, in the name of Jesus, by your Holy Spirit, O God. Lord, thank you for this day, O God. Sa lahat po ng tumanggap sa iyo, O God. We know that the heaven in this day, O God, celebrate, O God. Sabi mo nga sa iyong salita, sa isang kaluluwa lang, na tumanggap sa iyo, O God, bilang Diyos at tagapagligtas, mag-aawitan, magsasayahan, magse-celebrate ang kalangitan, O God. Ang mga anghel sa langit, O God. Ganun din po kami, O God. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong pagmamahal, sa iyong kabutihan, sa grasya mo, O God, na walang hanggan. Sukdulan ang pagmamahal mo sa amin, O Lord. Lord, salamat po. At Lord, sa mga gagawin pa namin, patuloy na ikaw ang sumama pa. Hindi lang sa service na ito, kundi sa mga gagawin pa namin sa labas, O Lord. Lord, sa labas, marami ulit pagsubok, marami ulit ma-struggle, maraming mga trials. But Lord, salamat. Dahil nandito kami ngayon, kasama ka, at dala-dala yung mga salita, O God, para pagtibayin kami, makayanan namin ang mga pagsubok na ito. Lord, salamat po sa iyo namin ipinagkakaloob ang buhay na ito. Sa iyo ko po itinataas ang buhay ng bawat isa. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Praise God. Napakaganda ng mensahe. Salamat bro sa mensahe mo. Talagang tumatagos talaga sa puso natin. At naunawaan natin lahat. Naunawaan ba natin lahat? Amen. Hindi naman siguro tayo mga tulog, di ba? Praise God. So ngayon po, wag na natin patatagalin. Dadako naman tayo sa ating offering, exaltation, sa pamamagitan ni Sis Maricel.
sa araw na ito. Okay, so hindi talaga ako yung naka-assign ngayon, pero sabi niya, ang Kristiyano laging handa. Amen po ba? So, Lord, pahingin ang message. Laging handa. Okay, so every day naman nararanasan natin yung goodness and faithfulness ni God. At kahit sa salita niya, sinasabi na talagang nandun, mararanasan natin yung kabutihan niya sa lahat ng panahon. So, lagi naman natin itong pinag-uusapan. So, hindi na rin ito bago sa atin. Okay, so, offering. So, offering message. So, doon na lang tayo dumako muli sa John 3:16, kasi about sa Father's love naman, yung mensahe ni Lord, diba? So, sabi nga, bago tayo makapagbigay ng love or ng anything, una munang magbigay ang Diyos sa atin. Amen? At sino yung pinaka-greatest gift? Narinig ko dun sa isang preaching na sabi, minsan nagtatampo pa tayo pag may regalo na hindi in-effortan, ano? Yung nag-effort ka sa regalo mo, tapos ikaw wala kang natanggap na regalo pabalik. O kaya may natanggap ka, pero alam mong mumurahin lang. Di ba? Tapos nagtatampo tayo sa tao. Pero sabi doon sa preaching na napakinggan ko, hindi ka na dapat magtampo kapag kung ano lang yung regalo na bigay sa'yo. Kasi tinanggap mo na yung pinakamagandang bagay na regalo na pwede mong matanggap sa buhay mo. At sino po yun? Yun po ay si Kristo. Amen? He is the greatest gift. So, hindi ka bang maalala ng mga mahal mo sa buhay, at least natanggap mo na yung pinakamagandang regalo. At yung regalo na yun, hindi mawawala sa mga kamay mo. Hindi maluluma, hindi mananakaw. Therefore, dahil natanggap natin yung greatest gift mula sa Panginoon, ano naman po yung greatest gift na gusto nating ibigay pabalik sa ating Diyos? Amen? So, sabi po sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Dahil mahal na mahal ka niya, yung greatest gift na pwede niyang ibinigay niya sa iyo. So that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa salita ng Diyos, no, meron bang hihigit sa kaluluwa ng tao? So, binigyan ka ng will ni God para yung napakahalagang bagay na meron ka, yung kaluluwa mo, ma-secure na makapasok sa kaharian ng Diyos. Diba? At dahil nga secured na ang ating soul, ano naman yung gusto nating ibalik sa Panginoon? Dahil sa love niya, binigay niya si Christ. Ngayon, sabi nga, namatay si Kristo para sa iyo, mabuhay ka para sa Diyos. At parte ng pamumuhay sa Panginoon ang pagbibigay sa gawain ng Diyos. At sabi nga, kung wala ngayon yung iba sa inyong laman ng bulsa, sabi, humingi ka sa Diyos sapagkat sa Kanya nagmumula ang lahat ng pagpapala. At sabi nga rin, doon sa mga magbibigay, huwag kang magbigay ng nagdadalawang isip o mabigat sa iyong kalooban. Kung ano yung magaan, yun yung ibigay mo kasi yun yung pagpapalain ng Diyos. Kung nagbigay ka nga kapatid at napilitan lang, sayang. Huwag mo na ibigay, itago mo na lang yan. Pero dapat kung magbibigay ka kahit piso o 5 piso lang yan, may kagalakan ka sa puso mo dahil naiisip mo, Lord, kahit ito lang yung kaya kong ibigay, nawa makatulong to sa gawain mo, Lord. Alam mo na ito lang yung kaya ko, pero next time, God, nawa mas matindi pa yung maibigay ko. Bigyan mo ako ng blessing, Lord, na ma-bless ko yung church at gawain mo. Diba? Sa pagbibigay po, din ko po naranasan din sa buhay ko na kapag nagbigay ka talaga walang sayang eh. Minsan alam nyo, ang laman lang ng bulsa ko, 20. Pagpupunta dito kasi namamasahe kami papunta rito ng mga bata. Pero sabi ko, Lord, kahit 20 lang to, lalagay ko to sa iyo. Alam niyo po, minsan nagmo-multiply talaga siya, hindi lang one time eh. Hindi lang twice. Sometimes, 20 lang nilagay mo, tapos may darating na blessing na 2,000, 1,000, di ba? So, ito ay party lamang na maisip mo na, ay,
talagang ang buti ng Diyos, pero hindi tayo nagbibigay para sa multiply. Yan, darating na lang yan ang kusa kung galing sa puso yung ating pagbibigay. Maraming magte-testimony dito, naging tapat sila sa tithes, wala pa po tayong tithes. Pag sinabing tithes, 10% talaga. Kung 1,000 kinita mo, dapat 100 kay Lord. Pero maraming mga negosyante ngayon, kumikita ng 1,100,000 kay Lord, di sila lang hihinayang. Kasi sinasabi nila na, mas naranasan ko yung abundant promises ni God nung matuto akong maging tapat sa pagbibigay. So, yan lamang po. Maraming salamat. Praise. 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 Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are. Give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider, Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory, Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who